Na-out na ang Magnolia Chicken Templados pagkatapos silang talunin ng TNT Tropang Giga at panahon na siguro para palitan na itong si Chito Victolero. Wala nang dahilan para hindi pa ito palitan. Si Xavier Lucero isa sa pinakamagaling na power forward sa PBA. Si William Navarro nag-average ng 20 points at 10 rebounds nung naglalaro sa Northport Batang Pier. Itong si Jerome Lastimosa isa sa pinakamahusay na mga guard sa PBA at si Jerick Hanmisi number 1 sa 4-point field goal percentage nung last conference. Naka 10 free throws ang Magnolia no 4th quarter, 2 free throws lang ang TNT. Scoreless ang TNT 5 minutes nung 4th quarter. Pero natalo pa rin sila. Kaya ibig sabihin yan, talagang mukhang kinakailangan ng palitan si Victolero. Kung ikaw si Al Francis Chua, alam natin na itong si Victolero, appointee yan ni Al Francis Chua kaya hindi maalis sa pwesto. Pero kailangan ma-realize ngayon ng SMC na kung hindi sila gagawa ng paraan, maapektuhan mismo yung buong SMC dito. Nakita na natin na sabi nga nila itong Magnolia ang inappoint para pigilan yung Grand Slam ng TNT. Ngayon, ano nangyari? Natanggal ang Magnolia. At marami naniniwala na kayang-kayang talunin ng TNT itong rain or shine dito sa semifinals. So, iyan ngayon ang dilema ng SMC. Dahil hindi kinaya ng Magnolia itong Tropang Giga kahit na wala si Jason Castro at si Reynang Batak. Ang pwede nagsisihin talaga dito yung coach. Marami nga nagsasabi, bakit ba palagi masyadong umaasa dito kay Rafi Rivas na 48 years old na? At alam din natin ito si Rom De La Rosa na nagka-error na naman dito sa mga inbound niya. Kaya marami nagsasabi dapat nang kunin at hugutin ng SMC itong si Topex Robinson o kaya kung sino pa mang coach para palitan na itong si Chito Victolero. Kahit si Johnny Abariento siguro ay pwede nang kunin para mapalitan ng nasabing coach dahil talagang hindi na to pwede. Samantala naman itong TNT Tropang Giga nakita natin nakaabante na ngayon at malaking tsansa ayon dito sa mga reports na itong TNT ay mas lalakas pa dahil merong mga nagsasabi na ito si Robert Bolick hindi masaya doon sa pagkaka-eliminate ng NLEX ay gusto nang lumipat dito sa TNT Tropa. Aba malaking bagay kung itong si Robert Bolick lilipat dito sa TNT dahil sa ngayon nakita natin ang pinaka-problema ng TNT itong injury kay Jordan Heading at syempre si Jason Castro hindi pa nga naglalaro pati si Reynang Batak. Kung makukuha nila itong si Robert Bolick, aba ang laking bagay niyan para dito sa TNT Tropang Giga. Ibig na ito sabihin, ang ganda ng magiging sitwasyon nila pagdating dito sa hindi lang sabihin na natin hindi makalipat si Robert Bolick ngayong playoffs, medyo huli na para mag-trade. Pero sa next season kapag nakuha ng TNT si Bolick, lalong ang lakas ng kanilang lineup. Kaya pwede natin masabi talaga na maganda ang future ng TNT Tropa. Ngayon, depende na lamang kung sino magiging kapalit at paano gagawin nila sa trade. Pero mukhang sitwasyon dito, baka maging 3-team trade yan. Blackwater, TNT, NLEX para makuha nila itong si Robert Bolick. Ngayon, kung ikaw naman ang TNT, pwede na si Robert Bolick maging isa mong guard tapos si Jordan Heading, isabay mo na lang parang shooting guard din nila. Kaya sa tingin ko, okay ito para dito sa TNT Tropang Giga. Ngayon, ang kailangan na lamang gawin siguro ng TNT para naman sa conference na to, siguraduhin nila na makapagpahinga muna itong si Jordan Heading kahit ilang araw para makarecover do sa kanyang injury at maging ready na sila para dito sa matchup kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters na inaasahan ng marami na magiging mahigpit din. Kaya yan ngayon ang inaasahan ng marami na mangyayari dito talaga na gagawin ng TNT Tropang Giga. Kapag nalampasan nila itong Rain or Shine, San Miguel o Ginebra makakaharap nila sa finals. At napag-uusapan itong San Miguel, maraming naniniwala ngayon na ang SMB ay gagawa ng major moves dahil dito sa nangyari kung saan hindi napigilan ng Magnolia ang TNT Tropa. Alam naman natin na ang misyon ng SMC pigilan yung Grand Slam ng TNT. Pero hindi nagawa ng Magnolia yan kahit meron silang twice to beat advantage. Kaya mukhang kinakailangan talaga ngayon gawin ng Magnolia ng San Miguel ay magpalakas ng roster nila. Tignan na lang natin kung papayagan ng SMB na gumawa ng trade. Dalang balita baka itong si Geronteng ay isend dali na dito sa Northport kapalit itong si Cade Flores o kaya ni Joshua Monson. Dahil kinakailangan na talaga nitong San Miguel Beer na magdagdag ng mga players. Huwag na tayong magulat dahil alam natin ang SMB gusto talaga nila na makabawi ng championship. Medyo matagal-tagal na sila hindi nag-champion at alam natin na isa pang goal dyan ay pigilan nga itong Grand Slam ng TNT. Kaya ito talagang inaabangan ngayon
dito sa San Miguel kung sakasakali. At iyan na ngayon ang aabangan natin dito sa SMB kung paano sila gagawa ng paraan para hindi matuloy itong Grand Slam ng tropa. Pero bago yan, kinakailangan muna ng San Miguel malampasan ang napakalaking sabihin na nating obstacle o harang, at iyan ay ang Barangay Ginebra. Siyempre kung SMC ayaw mo sana magharap sa semis itong Ginebra at San Miguel, pero ayan, nangyari na nga. At yung mananalo dito, yun ang kukontra sa TNT. Kung matalo ng TNT ang rain or shine sa semis. Kaya magiging mabigat to para dito sa San Miguel Beer. Pero kumpiyansa si Coach Leo Austria na makakagawa sila ng paraan. Ang kinakailangan na lamang ay makahanap sila ng pwedeng pang-trade dito kay Jeron Teng dahil hindi naman ito masyadong nagagamit. At fortunately, marami namang players dyan sa Northport Batang Pier at dito sa Zamboanga Valientes yung bumili sa Terra Firma na pwedeng makuha itong San Miguel kapalit ni Teng. At ito namang Barangay Ginebra, ang tanong ay ano naman kaya ang major moves na gagawin nila? Ang Ginebra ay nagiging suki na ng TNT Tropang Giga, pero ngayon mukhang gustong makasiguro nitong Barangay Ginebra na magkakaroon sila ng bentahe para dito sa mga susunod pang conferences. May mga reports na lumalabas ngayon na baka ito raw si Terence Romeo ay maging free agent at kunin ng Barangay Ginebra. Si Terence Romeo, ang balita natin may contract pa yan sa Terra Firma, pero gusto na raw nitong umalis at maglaro para dito sa Gin Kings. At kung sakasakali nga na magawan nila ng paraan yan, na baka naman mag-request si Terence Romeo na matrade at pakawalan na nitong Terra Firma. At kapag yan natuloy, pwede na siyang magpumirma ng kontrata dito sa Barangay Ginebra at doon na maglaro. Alam naman natin, dito si Terence Romeo hindi na bata, pero pwede pa rin niya mag-contribute para dito sa Barangay Ginebra at pwede siya na maging backup. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit interesado to si Terence Romeo na maglaro para dito sa Barangay Ginebra. At sa tingin ko mapapakinabangan pa rin naman yan nitong si Coach Tim Cone. Dahilan kung ba't marami naniniwala na itong si Terence Romeo ay eventually mapupunta yan sa Barangay Ginebra at mabibigyan siya ng minuto ron. Kung sakasakali nga na itong si Terence Romeo ang makatulong dito sa Barangay Ginebra, aba malaking bagay yan para dito sa Gin Kings. Hindi makakapaglaro si Terence Romeo ngayong conference, pero sa mga susunod na conference po pwede na siguro. Baka sa off-season pwede na sila mag-negotiate nitong Zamboanga para makuha na nila itong si Terence Romeo at maidagdag dito sa kanilang roster. Alam naman natin ng Ginebra palagi naghahanap yan ng mga magagaling na players na pwedeng idagdag. At ito nga si Terence Romeo ang isa doon sa mga pwedeng isama ng Barangay Ginebra. Ang kinakailangan na lamang i-consider ay kung magiging free agent ka si Romeo o baka kinakailangan pa nila na gumawa ng trade para matuloy ang nasabing transaction. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, kay Anthony Alon, kay Michael D, kay Dexter Domer, kay Enju, kay Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, Katsakino Dukusin at pati na rin sa iba pa natin ng mga regular viewer katulad ni Ireneo Salangsang.